yung mga naka-schedule na nung panahon ni Duterte na pinatigil naman ni Bongbong Marcos matapos siya ay bumaliktad doon sa patakaran na friends to all and enemy to none, pati mga projects halimbawa ng Subic-Clark Railway na 3 taon na delayed at wala po silang pondong makuha. Kasi yun ay magkoconnect ng Subic-Clark tapos sa Port of Manila and Batangas for trade, no, komersyo. 1,100 km circumferential rail na iikot, palilibutan ang Mindanao para bumilis ang transportasyon at transportasyon ng mga goods na agricultural sa Mindanao. Nakansela yun. No? Luzon South Railway Project, nabubuhayin ng Bicol Express at pagagandahin hanggang Sorsogon. Nakansela yun. So napakarami pong mga projects na nakansela dahil po dito sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang the building of a nation, ang pagpapatatag ng isang bansa ay talagang nagsisimula sa infrastruktura. Kung babalikan pa natin ang kasaysayan ng Amerika, halimbawa, yung railway nila, yun ang pinagsimulan ng progreso po ng Estados Unidos, Ang China ngayon ay meron siyang mga fast trains and mga infrastructure sa telecommunications, lahat po yan infrastructure. At yung infrastructure ang talagang pinupuhunan ng isang gobyerno para magkaroon ng investment para sa publiko. Dahil yung mga infrastructure, mga lansangan, mga tulay, mga tren, mga airports, mga seaports, lahat po yan, nasa-share, namamahagi ang bawat individual na mamamayan ng isang lipunan. Yung ibang mga investments, mga mayayaman lang makikinabang doon, pero yung mga roads, bridges, and trains, public utilities, tubig, kuryente, lahat, telecommunication, everybody shares in it. So yun talaga ang esensya ng demokrasya sa material sense, yung talagang mapapakinabang ng taong bayan. At pag yan po ay nawawala po ang saysay ng demokrasya na sinasabi. Meron kang eleksyon, wala ka namang pakinabang doon sa iyong ibinoboto. Dahil kung saan-saan lang napupunta yung mga resources ng lipunan. Tulad dito sa ating lipunan, yung ating mga public utilities, mga investment dapat na para sa publiko, para sa tubo ng mga oligarchs, tubig, kuryente, sila po ang nagmamayari at walang improvement habang wala pong mga nakikitang dagdag na tubo para sa mga oligarchs. So, infrastructure po, lahat ng lipunan po, ganyan din po ang China. Kung ang Amerika nagsimula po doon sa railway network nila, yan din po sa China, yung mga fast trains ngayon, yung mga kilalang-kilala ng China sa infrastruktura. At makikita natin kasabay po dyan sa paglawak po ng kanilang infrastructure development yung pag-angat ng ekonomiya nila at sagana sa buhay ng kanyang mga mamamayan. Pero ngayon, sa current administration, sa sitwasyon natin ngayon, may mga major projects, mga malalaking ticket sana na magbibigay ng trabaho at magdadagdag pa sa mga infrastructure paglago ng infrastruktura sa Pilipinas, pero this current administration financial. Yes, makikita po natin sa panahon ni Digong or President Rodrigo R. Duterte na kilalang-kilala yung build ni Digong, ni Rodrigo Duterte. At yan po ay ramdam na ramdam natin po yung mga halimbawa Chico River Irrigation Dam sa norte, 10,000 mga pamilyang magbubukid ang nakikinabang sa irrigation water niyan. So napakaraming mga projects na ganyan. Makikita po natin sa kasalukuyan, ginagamit na yung Estrella Pantaleon Bridge sa Makati. Ayun ko kung dumadaan kayo doon, na nagko-connect ng Mandaluyong at Makati sa Estrella. Anong luwag sa traffic dahil doon sa tulay na yon. Yung Intramuros Binondo Bridge din sa Manila naman. Gawa din po ng panahon ni Duterte yan na mga donasyon ng China. Yung ibang mga nakikita natin sa kasalukuyan na natatapos na projects galing sa China
na tinulong pa sa kay Presidente Rodrigo Duterte ay yung anunsyo lang po itong buwan na to, yung final concreting, final na pagsisemento ng Bocana Bridge sa Davao City. Again, China aid project yan. Ongoing po yung Kaliwa Dam na ginagawa po diyan sa Southern Tagalog, yung karagdagang supply ng tubig na 600 million liters kada araw para sa inumin na tubig ng Metro Manila na sa kasalukuyan pagdating ng tagtuyot, summer, nakakaranas tayo ng kakulangan sa tubig dito sa iba't ibang parte ng Metro Manila at Southern Tagalog. So, ito'y daan-daang bilyong mga proyektong ito. Yung mga naka-schedule na nung panahon ni Duterte na pinatigil naman ni Bongbong Marcos matapos siya ay bumaliktad doon sa patakaran na friends to all and enemy to none. Kaya po hindi naman inaaway ang China, hindi din inaaway ang Amerika, pero si Bongbong ay umakap sa Amerikano at humihiwalay sa China. Pati mga projects, halimbawa ng Subic-Clark Railway, na napakalaking proyekto, priority projects, nag-anunsyo po ang Department of Transportation itong mga nakaraang buwan lang na 3 taon na delayed at wala po silang pondong makuha. Matapos makansela nga, I think around 850 million peso pondo na galing sa China sa first phase. Kasi yun ay magkoconnect ng Subic, Clark, tapos Port of Manila and Batangas for trade, komersyo. Yung mga container vans na darating sa Port of Manila, sa Batangas ay dediretso sa export processing zone or kung ano mang manufacturing center sa Clark and Subic, mga EPSA dyan, and so on. So, yung mga magkano ba yung daang billion na projects, halimbawa yung 1,100 kilometer circumferential rail na iikot, palilibutan ang Mindanao para bumilis ang transportasyon ng mga goods na agricultural sa Mindanao. Nakansela yun. Ang laking project po noon. Yung dito sa Luzon, yung Luzon South Railway project, na nabubuhayin ng Bicol Express at pagagandahin hanggang Sorsogon. Nakansela yon, pinatigil yon, pero lahat po yan nakapirmado na. So, ngayon ano nangyayari sa mga infrastructure? Wala po tayong nababalitaan na talagang maaalala natin na proyekto ng Build Better More, BBM, na sabi mga infrastructure projects. Ang nagpapatuloy po ngayon, liban po doon sa Bocana project bridge ng Davao, ay itong Kaliwa Dam na nabanggit ko na, na magdadagdag ng kailangan na tubig ng Metro Manila at Southern Tagalog. So napakarami pong mga projects na nakansela dahil po dito sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. At kita natin yung mga sa EDSA lang yung mga projects na pag-aayos ng Guadalupe Bridge hindi matuloy-tuloy dahil walang ibang alternatibo. Mabuti nga may Estrella Pantaleon Bridge, Binondo Bridge, at may dalawang ibang mga tulay ata ang China aid din na hinanda na noon at pinatigil din. Kaya hindi po matuloy-tuloy yung pag-aayos ng Guadalupe Bridge kasi yung ibang mga tulay na nakaschedule na nakansela din ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin balikan ko lang yung sa mga infrastructure, ibig sabihin nun, maraming nasayang ngayong administration. Well, maraming naaksaya talagang pagkakataon para sa tuloy-tuloy, matuloy ang development na nasimulan po nung panahon ni Rodrigo R. Duterte. At yan po ay sadya po ng Amerikano. They are against development. Sa panahon ni Marcos Sr., 1970s, 1980s, nagtatag siya ng nuclear power plant para may independence tayo sa kuryente. Pinatigil ng Amerikano yan. Pinondohan yung usual civil society groups, rally, sila Rene Sagisag, and so on. Na ginagamit na naman nila itong mga taong ito ngayon laban sa mga development ng nasimulan po ni Presidente Duterte. So, si Marcos parang sort of socialized niya ang kuryente.
Yun naman nung natapos ang EDSA revolution ni Cory, ay pinrivatize at binalik sa mga Lopez, and so on and so forth. So, yan ang nangyari sa atin sa kasaysayan natin. No?